Hello Pepsters! Ang guest po natin ngayon ay napakaganda at napaka-sexing cover girl ng FHM Philippines July 2015 issue. Ladies and gentlemen, please all welcome Miss Valine Montenegro. Hello! Hi guys! Valine, let's talk about your FHM cover. Kumusta yung experience? It was fun and fast. Fun Parang and fast. kasi after natapos yung buong shoot, parang my mind was so set to it. Parang nag-breeze through lang siya. So, tapos na. Tapos biglang nag-sink in sa akin. Sabi ko, oh my gosh, gagawin ko yung cover ng FHM. Tapos sinasabi ko yun kay Xander, kay Paul, sa kanila. Tapos sabi niya, oo, no, magiging cover ka, mag-sink in na yan sa'yo. Pero bakit ngayon lang? Kasi alam ko matagal ka ng nasa listahan ng FHM. Ba't ngayon ka lang pumayag? Hindi pa ako ganun ka-ready. Tapos now na nagkaroon kami ng meeting like few weeks before the shoot. Tapos they laid out everything na parang everything just went into place na okay, perfecto. I had my manager by my side, tapos nandiyan nakalatag yung mga papapiliin nila ako ng pegs and all that. Tapos parang sabi ko, sige, let's do this. What do you mean by hindi ka pa ready? Parang ang tingin namin kapag nakikita ka namin sa Loco Moco You, kahit sa ang program ng TV5, sexy ka naman, parang laging you're always ready, parang wala namang ibabawas sa'yo. So what do you mean by... Madami pang kailangan i-tweaks and all. I can say na I'm very conscious, but I think it works for me din naman kasi it's my own image. And gustong-gusto ko kasi talaga yung nag-workout and stuff like that. Di saka nakikita natin sa TV5 yung parang, ewan ko, naging trademark mo na yata yun, naka-shorts ka, tapos malalaglag yung ballpen, tapos kukunin mo eh. So, kay Mr. Fu. kay Mr. Fu. Kasi nandidiri siya sa akin. Oo. Ano yun? Parang ginawa mo ng trademark talaga as Valine Montenegro, comedian, parang gano'n. May backstory kasi yan. Kasi when we were doing Jeepney Jackpot, also with TV5, I was with Mr. Fu. Tapos kaming dalawa yung tapos alam mo yun, di ba, may jeep, tapos pupunta kami sa mga iba-ibang barangay, ganyan. Eh, ang init, kahit na aircon yung jeep, lalo na paglalabas kami, sobrang init. So parang we had to find a way na hindi kami laputingnan or comfortable kami, ganyan. So sabi ko, sige na, mag-shorts na lang ako. Tapos yun na tapos it stuck. Kasi parang, kunyari sa loob ng jeep, ang liit-liit lang, onting movement mo lang, parang makikita lahat, di ba? So parang, nahulog yung script ko yata yun. Tapos sabi ko, wait lang, excuse me, Mr. Fu. Ganon lang ako dun sa Tapos reaction ni Oo. Parang dirin-diri siya. Kadiri. Ngayon, naging cover ka ng FHM. Siyempre, yung FHM exposure, nabubulol ako, maganda kasi. Yung FHM exposure mo, parang mas, syempre, kung baga sa sa kotse, tataas yung market value mo, maraming sa'yo, mas maraming manliligaw sa'yo, o maraming mas makakapansin sa'yo. How are you going to handle that? Maraming proposals. Sana hindi naman yun lang yung start ng diba? Ng kaya ako nakilala. But it's really a nice stepping stone as to where I am. Kasi matagal na ako sa industry. Sabi nga ng manager ko, lampas 10 years na ako dito. Dapat may plaque ka na or something. Oo. So parang, it's little by little. Tapos yung mga people na lalapit, like what I said, ano yung ino-offer nila? Shows, mga programs, ganon? Hindi. Ano? Hindi mga indecent proposals, how are you going to handle them? Indecent ba? Diretso naman kasi yung isip ko. Hindi ko na alam eh. Business lang talaga no? Indecent proposals? Yung mga ganyan yung mga parang idad-daddy mo na tapos. Yeah, I know. Paano ba? Kasi nangyari na yan before. Also, may mga stories ako na naririnig. Kasi na naririnig from my friends also and other people, ganyan. So parang kami din yung nag-uusap na, mag-ingat ka, ganyan. Tsaka, I believe na if you're with the right person naman, like with me, I'm with my manager. So parang nandyan siya to protect me. So hindi ako palaboy-laboy na ganun. Nabanggit mo na matagal ka na sa showbiz. You began sa showbiz 20,
I was 15. 15? Yeah. Yeah, 15. That was, ano ba? 10 years ago. 10 years ago? So, sa ano ka nun, di ba? Sa ABS-CBN? Yes. So, bakit parang naging ano ka na talaga sa TV5? You've become comfortable with the people from TV5? I was Star Magic, and then Star Magic. I just graduated high school nung time na yun. And then, I said I wanted to finish college kasi I stopped for a year eh. Tapos naiinggit ako sa mga classmates ko na may mga ginagawa na sa school and college. So naiinggit ako sa kanila. So nagpaalam ako sa Star Magic, and then I said, can I study first? Bilang wala pa naman masyadong mga projects, ganyan. So just let me know. So parang naglaylo muna ako sa showbiz. And then, sila din yung nagpa-audition sa akin with TV5 before. TV5 was... Star Magic people? Yes. TV5 was part owner pa. Sino ba yun? Sila yung Malaysian group. Okay. Yun. So yung very, very early TV5 days pa. Tapos, ayun, tapos they were very lenient with my school schedule because I enrolled right away. So, nakakapasok pa ako sa school and then I can go to taping after that. Or I go to taping first and then I go to school after that. Tapos, dito sa FHM article, sa interview mo, parang na-reveal no? Na your showbiz royalty pala. I'm very flattered with what they wrote about me. Na you're a Montenegro. Yes. Maraming di nakakaalam na your grandfather ba? My grandfather. Grandfather, yes. Mr. Mario Montenegro is a local showbiz legend. Yeah. Yung golden age ng Philippine movies. Siya yung parang kanina bang level yun? Parang Daniel Padilla or something. Parang ganun eh. Parang ganun siya, di ba? Parang Matinee John idol siya. Lloyd, Parang John Lloyd. Parang Richard ganun. Gomez, ganong Ganun type-ish. siya. So, bakit naman tinago yung ganung ano? Hoy, hindi ko naman tinago. Hindi, parang medyo hindi masyadong Grabe, alam na bakit ba you wanted to make kami? Papakilala ko, hello, I'm Valine Montenegro. Ako My ni lolo Mario is Montenegro. Mario Montenegro. Ang weird naman nun. But si Mr. M yung nagbigay sa akin nung last name na yun eh. Because it's not really my last name. Because it's my mother's side eh. So yun. So yun nga, yung pangalan mo yung Valine. Talagang Valine. Yes. Valine Margarita Montenegro Vicente. Okay. Kasi mother's side. So right now, tanong ko lang, kasi syempre, FHM, marami maniligaw, pero are you single? I have a non-showbiz boyfriend. So, pero kung sakasakali, may mga interesado, what is it yung hinahanap mo sa isang lalaki? At nakita mo na ba yun dun sa non-showbiz boyfriend mo? What is it sa hinahanap ko sa lalaki? Ano ba yung mga qualities niya? Siyempre, they have to be confident with who they are. Kasi parang feeling ko, may pagka-strong din yung personality ko. So, pag nag-clash kami in that sense, or hindi niya ako kayang i-grasp, baka hindi kami mag-click. Parang ganon. So, syempre, mabait. Sense of humor. That's important. I don't want a sad life. Yun nga yung pagiging komedyana mo. Wala ka ng balak na gumawa ng ibang projects? Kasi sabi nga doon sa nabasa ko na nakita ng TV5 yung timing mo, yung galing mo sa comedy. So parang doon ka na nila nilinya. Pero don't you wish na gusto mo rin gumawa ng mga drama, heavy drama? Oo naman. Kontrabida. Hindi nawala sa mind ko yun. And with TV5 kasi, di ba TV5 is a happy network. So, andun lahat ng mga comedy shows and all that. So parang, yun na yung naging trademark ng TV5. So, eventually, if they plan to have shows like mga soap operas and whatnot, di ba? I can sana Open maisip. ka pa rin. Oo, sana maisip. Hindi naman talaga nagko-close yung doors ko nun. Mas nagkataon lang na yun yung nalinya sa TV5. Tsaka you always had that happy face no? Pag nandun ka sa screen. Ito, happy ba to? Ewan ko, happy ba yan?
So, dito, Nag-practice ng drama dito. aside from acting ba, ano ba yung mga yung mga secret talents mo? Secret talent? Oo. Aside from, ano From sabi mo? acting. Yan, aside from yung... May kailangan ba kami malaman na parang si Valin pala ay magaling Ano ba? I can... contortionist, parang ganun. Kaya kong i-touch yung, di ba may challenge, yung hashtag bellybutton chuchu. Ha? Alam niyo yun? Yung belly button. Ano yun? Ano yung hashtag? Belly button challenge. Alam mo yun? Mahawakan mo yung belly button mo? Oo, nang nakatalikod. From your back. Or something. Kaya mo? Tinry ko kasi nakita ko yung hashtag. Oo. So, tinry ko siya. Kaya Kaya mo mo? naman. Hindi, sa laki ng bewang kong to? Try mo muna, you'll be surprised. Oh? Ako, na-surprise ako. Okay, Ay, ayan. hindi mo nga kaya. Kaya mo. Kaya naman. Dito? Ganun lang. Oo. Yeah, I can. Pwedeng sample? Sample. So, Ayan, ito yung belly button ko. Okay. Oh! Oh my goodness! Hindi nga, madami naman nakakagawa yan. Nagulat ako. Yung kabila, hindi masyado. There's something about my left hand. Anong bewang mo? Ano nga ulit yung size ng bewang mo, ng waistline mo? The last time ay nagpasukat ako, 24. 24? 36? Okay. Dapat mas mababa sa age mo yung waistline mo. Ganon? Oo. 28 lang ako So, paano yun? 28 ka lang? Ano na yung waistline mo? Iniwala naman 28 ko. Then anyway, so, enough about me, my cat. So, kasi nakita ko na sa TV5, ang ganda ng chemistry niyo ni Empoy. Ang ganda ng closeness niyo ni Empoy. Bakit? Ba't anong-ano ka kay Empoy? Tuwan-tuwa ka. Mas kasi Instagram mo nakita Sino ko ba namang hindi matutuwa kay Empoy? Parang feeling ko, nung kinausap ko ngayon, yung parang nag-get together kami ng tropa cast. Nag-overnight kami sa isang hotel. Yan. Tapos, wala, nag-usap-usap lang kami. Tapos, ang tawag dito, tinanong ko kay Empoy, sabi ko, Poy, may kaaway ka ba? Tapos sabi niya, medyo na siya. Tipsy. Tipsy na siya. Nakainom. Nakalasing. Tapos sabi niya, alam mo, Val, may ganun pa. Kaaway ko yung sarili ko. Sabi niya, ganun. Oo, malalim siyang tao. That's why parang, pag tiningnan mo siya, matatawa ka sa itsura niya, ganyan, sa bigote, mukhang hito, ganun. Pero, Mukhang hito. sobrang deep niya. And once na makuha mo yun, sobrang ma-attach ka talaga sa kanya. He's super adorable. Tapos, yung ibang mga kasama mo pa doon sa Loco-Moco, sina Ritz, sina Yula. Sorry pero hindi ka ba sa kanila? Kasi, lalo na meron kayo sa Gundammer na napanood ko, yung Shake Before Use. Gumaganon sila. Medyo top-heavy sila eh. Hindi ako naaano. Hindi ka ba na-insecure sa kanila? Na about? They're being top-heavy. No, I'm very confident with my babies. Because pero- they're very light and I'm happy how about their size. They're Pero happy with me. if ever ba, are you open to yung mga surgery? Para Kailangan basahin nila yung magazine. Okay, basahin niyo kung ano yung Hindi. sagot ni Valin tungkol Bumili sa sila ng magazine. Yes. tungkol dun sa mga ganong procedure, kung open ba siya sa ganon.